Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Inconsistent. Ex-Ombudsman Martires binasag ang aligasyon ni Madriaga. Naglabas ng pahayag si dating Ombudsman Samuel Martires. Kaugnay ng mga aligasyon ng testigong si Ramil Madriaga sa gitna ng impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Direktang question ni Martires ang sinasabing pag-deliver umano ng pera sa kanya sa pamamagitan ng ibang tao sa halip na direkta. Ito ang payag ng dating ombudsman. If the public perception that I am close to former President Rodrigo Duterte is true, then why would the former president send me money through a non-entity when PRRD can easily summon me so he can give me the money? Kalokohan itong script writer ni Madriaga. Sino yung Madriaga na yan na siya pa ang utusan para mag-deliver ng pera sa isang ombudsman? Grabe. Hindi pinalampas ni Martires ang aligasyon na si VP Sara umano ay sangkot sa pagpapadala ng pera. Why will also the Vice President send me money through an insignificant person? Yan, si Madriaga. When she, the VP, doesn't know me personally. What business does the Vice President have with me to be sent an amount of money? Again, yung kabugukan, ka-otso-otsuhan ng director, scriptwriter ng drama nilang ito. Ngayon ko lang nalaman na hindi personal na magkakilala si BP at saka si ex-ombudsman Martires. Ibig sabihin, hindi pa sila nag-meet, kilala lang sa pangalan, na yan, BP yan, kaya lang, yung personal connection, wala, as in, wala. Kasi, she does not know me personally. At, bakit papadalhan ng pera ang isang ombudsman? Siguro kung may gusto kang arigluhin na kaso. Pwede. Kaya lang, bago nag-retire si Ombudsman Martires, sinabi niya, never, mula nung na-appoint siya as ombudsman, never na nakialam si PRRD sa desisyon ng ombudsman. Never daw siya nagtawag na pwede ba ayusin mo si ganito. Never. So, why would the Vice President send money to the former ombudsman? It does not make sense, di ba? Grabe. Sa huli, tinukoy ni Martires ang umano'y pagkakasulungat sa mga payag ni Madriaga. Dating Supreme Court Justice ito, Madriaga's statement is inconsistent with his previous sworn statement made in 2025. Ang reaksyon ni Martires ay kasunod ng affidavit ni Madriaga na nagsasad na umano'y pagdadala ng pera sa Office of the Ombudsman noong December of 2022, isang aligasyon bahagi sa mas malawak na usapin sa impeachment complaint. So, ako, yung integrity ni dating Ombudsman Martires, to me is beyond question. And then halos lahat man, yung mga naunang ombudsman, yung integrity nila is beyond question. Ngayon lang na meron tayong ombudsman na galing sa mga politiko. Kasi yung mga nauna talagang galing sa judiciary. Ito lang si Boying Rimulya ang, I don't know sa inyo. Ako, medyo questionable.
But Martires, hindi ako maniniwalang tatanggap ng mga perang ganyan. So nagtataka nga ako, bakit isinama pa nila si dating Ombudsman Martires sa kanilang aligasyon? Kaya nang dahil sa makulit na imagination ni Madriaga, kung ano-ano nang sinasabi niya, nabubuking sila. Oh, ito, dating ombudsman, nagsalita, pinasinungalingan. Ang matindi itong yung original artist sa painting na inaangkin ni Madriaga na ginawa ng kanyang scholar na taga Laguna, iniregalo niya kay BP Sara. Only to find out ngayon, ang artist, hindi basta-bastang tao, anak ng Gaisano family. Kung magpunta kayo dito sa Mindanao, all over Mindanao, mayroong Gaisano Mall. Sila yan, Gaisano family. Gaisano, nakalimutan yung first name niya, Gaisano Lee. Siya yung artist. Ibig sabihin, kaibigan niya si BP Sara, kaya ginawa niya yung painting na yan, niregalo niya kay BP Sara noong 2021. At sa Facebook post ni BP Sara, ipinost niya yan na niregaluhan ko. So, magkatugma ang sinasabi ng artist at saka ni BP Sara na siya ang gumawa ng painting na yon at iniregalo kay BP Sara. All of a sudden, here comes a convicted criminal o kidnap or ransom gang leader saying na niregaluhan niya si BP Sara ng painting. Oh, ano ngayon ang masasabi nyo? Honorable Luistro, Ridon, De Lima, Abante, ex-Senator Trillanes, pakisagot ko no. Kasi yan ang pinakamalaking sampal so far sa testimony ni Madre dahil kilalang businesswoman, kanya yung painting na yon. Kaya sabi niya, hindi ako taga-Laguna. Hindi ako scholar kanino. Dahil bilyonaryo yung Gaisano family dito sa Mindanao. Tapos, pinaral daw siya ni Madriaga. Ay, nako. Yan na. Mirisi Gaba, sabi ni BP Sara, nagsisimula na ang kanilang mga gaba. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa balay sa tagaan na Muugiro. So dako na gid kayo og mga buslot ang iyang atop tungod kay dugay na manggod ni nga yero. Mana ni ang iyang itsura. So pambutangan lang gani og mga silupin. Og mo na ni ang gihatag na nga yero kang ante. Nagyud ni kada kon sa buslot. So karon ante pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ante ang itsura sa inyong atop dako. 30 na ka tuig. So dugay-dugay na gyud. Dugay na. So nga naman ante sa 30 na ka tuig, wala mo nakapalit og sin. Tungod sa ang kalisod. So, igo ra ang amo giipalit sa makaon. So taman ra gid ante sa pagkaon. Taman ra sa pagkaon. Oo, so naa pa ka estudyante karon ante? Wala. Wala na kay estudyante. Wala. Oo, so pila ka bukle ante ang imong anak? Napulo. Napulo. So asa sila gapuyo? Dinhi. So nakigpuyo lang sila sa inyo. Oo. So lisod gyud. So wala sila kaugalingon nga balay. Wala. So nag-usa kung magulan ante unsa man inyong himuon?
kung kuan mag-ulan, wala naman kay kuan naman dako naman kayo ang mga buslot sa inyong atop. Pangita rami sa dili gag katuluan. So didto lang mo. Hmm, So dili mo makatulog og tarong. dili sa Ginoo sa nagtabang sa sin. Sige ante, salamat. Sa